Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santamaria, sumasa inyo. Ngayong episode ng Interviews with Dean Mel, September 10, 2020. At kagaya po ng dati, inaasahan po namin makibahagi kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-message nyo sa amin sa Facebook at saka po sa YouTube para na po magkaroon tayo ng interaksyon sa mga kuro-kuro, sa mga opinyon patungkol sa mga isyong bumabalot po sa ating bayang Pilipinas. Kahit ano po, pwede rin po kayo magpabate kung gusto nyo. Kaya nga po aming kayong inaanyayahan dito sa interactive program natin na Interviews with Dean Mel. Pero kagaya po ng dati, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo ay nandito at nanonood sa ating programa sa YouTube at saka po sa Facebook. Ang mga balita po. Unang-una po ang tala ng COVID-19 sa buong mundo. Malaki na po. 28,057,154. At ang mga namamatay po ay 908,659. At ang mga nagre-recover ay 20,123,188. At titingnan po natin ang pangbilang ng ating bansang Pilipinas sa buong mundo. Dati-dati po, nung mga nakaraang mga linggo, nandun po tayo sa 22nd. At tingnan po natin kung tayo po'y nananatili pa doon sa 22nd place. At ang kinakalabasan nga po ay ang Pilipinas po ay yes, nasa 22nd place pa po tayo. Ang ating COVID-19 affected people, 248,847. Yan po ang tala sa buong Pilipinas. At ang mga namamatay po dito sa ating bansa ay 4,066. At ang mga nagre-recover po ay 186,058. Yan po ang tala at ang sabi nga po medyo nagpa-flatten na po ang curve natin, kaya po ingatan natin po ito, wag na po nating pataasin, pababain na po natin ang gusto para po maging panatag na ang ating mga buhay at para po maging normal na talaga at magbalik na sa dating gawi. At ang mga iba pang mga balita po ngayon na bumabalot sa ating bansa ngayon, ayon po sa Philippine Star, 748 private schools suspend operations. Nakakalungkot po yan sapagkat libo-libo po ang mga batang binibilang natin dyan na hindi makakapag-aral sapagkat po sa pagsususpinde ng mga eskwelahan sa kanilang pasukan. At nakakalungkot po kasi hindi po kaya i-sustain ng mga eskwelahan ang financial cost ng mga pagpapangasiwa ng eskwelahan. Kaya nga po sapagkat nga po siguro yung ibang mga magulang nag-aalala pa na palabasin rin ang kanilang mga anak, kaya po siguro pinapapahinga muna at least siguro ngayong semestro. Kaya susubaybayan po natin ang direksyon ng mga pangyayaring ito. This is bad for our country. This is really very, very bad for our country because education is one of the most important considerations and aspects of proper governance po. Hindi po ito nakasalalay lang sa privado sektor, kung hindi po nakasalalay rin sa pampubliko at pribadong sektor sapagkat po this education is vested with public interest. Kaya nga po, sana po napaghandaan pa ng gobyerno at na-foresee pa ng gobyerno itong sitwasyon ng 748 private school na magsususpend. Nakakaawa po ang ating mga qualify ang Pilipinas sa USAID for Infrastructure Poverty Reduction in 2021. Ibig sabihin po ang Estados Unidos ay magbibigay sa atin at welcome nilang makapagbigay sila ng ayuda sa Pilipinas at ito po ay sa pamamagitan ng donors at siyempre na rin po sa pamamagitan rin po ng pag-uutang debt. Sabi po ng Inquirer.net, ito ang babasahin ko po. Sabi po, the Philippines is eligible to avail itself of financial aid from the United States. From the United States
Millennium Challenge Corporation next year for mostly infrastructure and poverty reduction projects. Okay po, at least po may tutulong sa Pilipinas, Estados Unidos. At ang sinasabi nga po ay ang bansa na pinakatumutulong sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga donors or pag-uutang na favorable daw ang kondisyones ay ang Japan. Japan po ay talagang mataling na kaibigan ng Pilipinas at ang susunod pa ata ay mga iba pang mga World Bank at iba pang mga enterprises. Punta po tayo sa iba pang mga balita. Kung nag-qualify po tayong makautang o makahingi ng donasyon sa Amerika, ang ADB naman po ay nag-okay sa isa na naman pong pagpapautang. OK's new 500 million loan to build up Philippine resilience against disaster. Utang na naman po. Ang computation nga po sa ating bansa ngayon ay bawat Pilipino may at least 75,000 to 80,000 na pinapasan at binabayad sa mga utang ng Pilipinas. At ito pong yung ito is very historical po sapagkat ito na po ang I think we have attained the highest so far in our history of indebtedness. Ito na po talaga ang napakalaki na pagpapautang o pagkakautang ng Pilipinas. Sunod pong balita, ito naman po, firms lose 1.5 trillion in sales monthly as lockdown bites. Iyan naman po ang nasa Philippine Star. Nalulugi daw ng 1.5 trillion peso ang sales monthly sa lockdown bites. Ibig sabihin po niyan, hindi po pa per year ang kanilang pagbabase dito, kundi po per month. Per month po. Kaya ano kayang ayuda ng gobyernong gagawin? Sapagkat po ito na po ang pinaka-importanting yugto ng ating bansa na kung saan dapat ang gobyerno talaga ay paigtingin ang kanilang mga tulong, creativity para po matulungan ang ating mga mamamayang nangangailangan, because the government po is precisely there for that purpose and they should do their job. Okay po, ito pa po ang isa pang na hindi pa po natatapos itong dolomite rocks. May balak pa daw dagdagan ng mga crushed dolomite rocks ang tinatawag na beach na ginagawa po diyan sa may Manila Bay para daw igaya sa Boracay. Okay po. At mukha atang sa Cebu, medyo ayaw rin ata ng mga pinuno doon at mga tao doon ang ganong nangyayari na dinadala ang kanilang likas yaman dito sa Maynila para gumawa ng Peking Beach. Iyan po. Kaya titignan po natin, dapat po suriin ulit ito ng gobyerno. Suriin pong mabuti ito. Tama ba ito? Okay ba ito? Artificial po kasi Di ba po? Mas mabuti ng natural. Kung walang sun, medyo rocky. Ayos na rin po yun. Basta't natural. Di ba po? Ayan po. Okay. Ito pa po. Isa pang balita. Ito naman po, balita si Vice Presidente. Magandang balita po to tungkol kay Vice Presidente. Alam niyo naman po, si Vice Presidente ay hindi po kasama sa gobyerno patungkol sa pagpaplano para sanggain ang COVID-19. Kaya nga po si Vice President Leni Robredo ay sa kanyang makakaya ay gumagawa po ng pansariling mga hakbang para po makatulong sa libo-libo at napakadaming mga mamamayan para sanggain itong COVID-19. At ito na nga po ang ginagawa niya ngayon. Ito po ay galing sa Rappler. Babasahin ko po. Vice President Leni Robredo. Robredo's office created a job listing platform to provide new opportunities for Filipino workers who were displaced by the coronavirus pandemic. Abay, maganda po ito. Makakatulong po ito para sa makapaghanap ang ating mga mamamayan ng trabaho. Basta't lang po may trabaho, kahit ano po, sa ganitong mga sitwasyon ng ating bayan, okay po. On Thursday, September 10, Robredo said the Office of the Vice President has partnered with tech company Elvatech Solution, which built the website sikap.ph, where job vacancies will be posted and can be accessed by applicants for free.
Okay po, maganda po yan. Kailangan po ng ating mga kababayan ngayon ng trabaho. Trabaho po para po makalampas dito sa pandemyang ito na talagang nagdudulot po sa atin ng talagang sukdulang paghihirap. Paghihirap po. Kaya maganda po to. The OVP calls the initiative Bayanihanap Buhay. Okay, sana po makatulong talaga sa hanap buhay. Okay, punta po tayo sa iba pang mga balita. Ito po, SSS net income up to 6.3%. Sabi po, in the first half of the year, 6.3 billion. Palakpak po tayo sa SSS. Pero, sino po ang papalakpakan natin? Ang papalakpakan po natin ng mga pribadong mga empleyado na nagko-contribute sa SSS sapagkat po sitting pretty lang yan. Iyang pong SSS talaga may captive market na yan. At hindi masyado pong gagawa ng kung ano-ano yan, kikita pa rin po yan dahil po tayo mga nasa pribadong sektor ay nagko-contribute dyan. Tandaan ninyo po yan. Kaya kayong SSS, di ba po, napakaswerte nyo dahil ang mga tao po ang nagbubuhay dyan sa kumpanyang iyan at pinapalaki. Kaya huwag niyong sasayangin ang pera ng bayan. Ito po ang sabi, the Social Security System posted a 6.3% growth in net income. Galing! In the first half of the year to 16.3 billion from 14.5 billion in the same period last year. Ito po ang dahilan. As revenues mainly from members' contribution. Galing po sa atin ang pag-uunlad at paglalaki ng kita ng SSS sa taong bayan po. Captive market. Kaya kayong mga pinuno at namamahala dyan ng SSS, talagang gampanan nyo ang inyong trabaho sapagkat ang mga mamamayan ang nagpupuno ng inyong kaban para po magkaroon ng pensyon sila in the future. Huwag po kayong papalpak dyan. Di ba po? All right mga kaibigan, tuloy na po tayo. Okay, ayan po. Yan po ang ating balita ngayong araw na ito. Kaya po, pero madami pong pag-uusapan tayo. Pag-usapan natin ng SSS. Napaka-importante po rin. Pag-usapan po natin ng si Vice President Leni Robredo naman ngayon sapagkat po parati na lang natin siyempre pinag-uusapan ang gobyerno. Bumaling naman po tayo sa kabilang dako sa grupo ni Vice President Leni ang mga ginagawa nila para sa ating bayan. Suriin po natin ang political and legal and practical aspects ng position of the Vice President. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya nga po ngayon ang ating panauhin muli ang ating suking political analyst and law professor na si Attorney and Professor Irene Aguila. Magandang gabi sa iyo, Irene. How are you? At salamat at pinaunlakan mo ulit kami ngayong gabing special edition namin sapagkat may mga nanonood sa atin ngayon. Kaya medyo ginagandahan ko ito ngayong gabi. Kaya mga kababayan, medyo pogi ako ngayon. At si Irene ay medyo talagang as usual, maganda siya. Ngayon, Irene, ito ang ating gustong tanong sa iyo. Okay. Normally, Irene, we have, let's say, the Vice President and the President. And from Marcos and his Vice President, which I forgot who he is, I think it's Tolentino, wala naman silang pag-aaway. It's just that si Marcos, silang talaga ang gusto niyang diktador siya, kaya siya ang nangunguna. Pagdating kay Marcos, nahandyan si Cory at saka si Laurel. At si Laurel, napakamaganda ang posisyon niya. He was the Secretary of Foreign Affairs. At pagdating naman kay Ramos, Ramos, sino ba Vice President niya? I think si Cabayan, di ba? Si Cabayan ang kanyang Vice President, kung hindi ako nagkakamali, si Noli De Castro. Medyo low-key si Noli De Castro, pero ang natatandaan ko sa kanya, pinamunuan niya ang usaping bahayan, parang yung mga NHA. Pero wala silang hidwaan, wala silang problema sa isa't isa. Pagdating naman kay ERAP, 'di ba? Si ERAP, si GMA naman.
Si GMA naman at hindi naman talaga nagpapaligsahan silang dalawa. Kaya lang si ERAP lang gumawa ng mga issue niya na parang na-relegate si GMA in one sector na medyo nakalimutan na siya. Kaya lang tumaginting siya sapagkat na people power si si ERAP. Pagkatapos naman ni ERAP, I think si Pinoy, no? Si President Benigno Aquino, di GMA, pagkatapos si GMA, si President Benigno Aquino, the third. At ang kanyang Vice Presidente, si Vice President Binay. At sila rin naman, medyo nagtatampuhan sila. Pero actually, nung bandang malapit ng eleksyon, nag-uusap-usapan na yung dalawa. Sapagkat probably, sinabi ni Pinoy, wala na siyang second term. So, it's not bad to leave a friction between the Vice President and the President. At ngayon, we have Duterte and VP Leni, and it's really a bad situation because lantad na hindi sila nagkakaunawaan bagat may mga attempts pero walang nangyayari, kaya kanya-kanya sila. Ang tanong ko sa iyo, Erin, kasayang-sayang ba ito, this kind of blending of the two highest leaders of our land that is not materializing? Sinong natatalo dyan? May nananalo ba at natatalo dyan? Anong tingin mo, Erin? Ako kasi, sir, sa tingin ko talaga, ang taong bayan naman talaga ang nalulugi kapag kayong top officials of the land mo ay may napakalaking hidwaan. At siguro kailangan natin itong intindihin yung pagkasimula pa lang ng termino ni Presidente. Kasi nung simula naman, kitang-kita naman si Vice President Leni, nagsubok talaga siya. Nag-try talaga siya. In fact, di ba na-appoint pa nga siya ng posisyon, pero parang hindi talaga welcome yung camp nila VP Leni. So I think, ang daming nasayang na oras dahil nagkanya-kanya, tapos hindi nag-uusap, at ang pinakamalaking nalulugi dyan sa tingin ko is yung away ng mga supporters, yung oras at panahong na nawi-waste mo dahil grabe yung bangayan at away sa baba ng mga kampo nila. Sana talaga nagsama na lang. Although on one end, iniisip mo rin na kung sabi niyo nga kung competition 'yon, pagalingan sana, 'di ba? Sige, kung market forces 'yan, taong bayan yung makikinabang kung pagalingan. Pero kasi sa tingin ko dapat hindi talaga sila from the very beginning nag-away. Problema, sinasarahan ka ng pinto sa mukha mo. So ano naman ang choice mo, 'di ba? Tinanggalan ka pa ng posisyon, hindi ka iniimbita sa official functions. Talagang kung ano man yung duda, kung may duda ka man na baka naman may pag-asa, parang nawala lahat ng duda na yan kasi sa lantaran yung pag-ease out sa Vice President at hindi man, ako naiinis ako kasi parang hindi rin paggalang sa opisina nung Vice President. Regardless kung sino pa siya, yun yung doon ako nalulungkot. Kasi meron din kasing office yan and that carries with it, of course, a mandate, a popular mandate from the public. Tapos parang binaliwala mo lang. And ngayon, you have to double time instead of work in synergy or help reinforce each other. Nagkakaroon ng madaming nawawala sa tingin ko dahil napakalaki nung hidwaan ng dalawang opisina. Ngayon lang ako nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas na ang mga pulis, PNP, at iyan ay tauhan ng mga presidente. Siyempre, nasa executive department yan. Hinabla ang isang vice-presidente ng Pilipinas. Talagang sila, yung CIDG, sila ang lumalabas na complainant dun sa 38 na hinabla nila last year ng sedition, inciting to sedition, cyber libel, estapa, obstruction to commit justice, at kasama dyan si VP Leni. Talagang katangi-tangi yan at humantong na doon. Di ba, Erin, anong take mo dyan?
sir, nakakainis dun, kung dun sa mga sumunod naman dun sa mga kasong yun, di ba nabaliwala naman at nabasura naman din lahat. So, ibig sabihin talaga, walang tinutuntungan yung mga kaso. Kaya nakakainis. Kasi sa tingin ko, tama naman talaga kung sa tingin nila, meron talaga mga kaso laban sa mga opisyales, then, imbestigahan, di ba? Pero, obvious naman sa nangyari doon sa kasong yon na wala talagang laman yung kaso. In fact, yung mga cases eventually that were filed, hindi naman yan kasama, di po ba, doon sa original na sinampahan. So, isipin mo din, nasaan napunta lahat ng intel funds ninyo, yung mabusisibang trabaho, tapos ang ihahablan nyo nga, yung pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Sana man lang talagang mas mabusisi yung trabaho kasi isang pagtira din yan sa opisina ng Vice President. Imagine kung may nangyari sa presidente, siya yung sa constitutional successor, tapos sinisira mo yung imahe niya with a baseless case. You undermine the credibility of the person who will assume office if something happens to the president. I think it's very irresponsible to do that, especially if, as shown in the cases, walang basehan yung kaso, binasura nga yung cases eh. Oo nga. Alam mo, Erin, dun sa mga kasong yun, no, hindi lang isang kaso, hindi lang isang crime, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, umaabot ata ng anim na kaso sabay-sabay, final kay Vice President Leni, at yun lahat nawasiwas. At ang kagaya nga ng nasabi mo, actually lately ko lang nahalata yun, may tinira sila dun sa 38 pero wala yung hindi sa crime na originally charged. Gumawa pa ng iba. This is spectacular. Talaga no basis at all. 'Di ba? It's really not only mind-boggling but disturbing. 'Di ba? Yes, and I think that's the correct term, sir. Very disturbing. Kasi kung ordinaryong mamamayan siguro yan na walang access to resources, mas matatanggap ko pa na maghabla ka ng kaso tas magbabasura. Pero pinag-uusapan mo kasi government officials tasked with investigating. Tapos mababasura. Ibig sabihin, nasa napunta yung investigation part? Nasaan napunta yung due diligence to conduct a proper investigation? Waste of government resources. Tinira mo pa yung isang opisina na wala rin namang basehan. So all the more, dinagdagan mo yung controversies, hindi nakatulong. Kasi walang ibinunga yung kaso. Ngayon, magtataka yung mga tao, meron ba talaga kayong kapasidad mag-investigate? Binabasura nga yung mga kasong final ninyo. So baka hindi rin matino yung pagtrabaho. Ang daming, wala siyang benefit na naidulot, I think, sa bayan yung ginawa doon. Tapos, ang nakakainis din dun, sir, kung basahin yung complaint, wala naman ding binabanggit with particularity tungkol sa ginawa ni Vice President o nung ibang mga hinabla. Basta na lang sinama mo sa isang kaso, which I think, kahit first-year law student, medyo maiinis kasi, di ba lagi nating sinasabi ko, may i-akusa ka sa tao, klaruhin mo rin kung ano ba yung partisipasyon niya, ano yung ginawa niya, hindi yung manghuhula ka in the hopes that the charges will stick. It is very detrimental to due process and the state of justice in the country kung ganun yung habit natin of filing cases. So you have the President and you have Vice President Leni Robredo. And when you look at the Vice President Leni Robredo, parang, well, she's doing it on her own, no? Yung absolutely parang nakahiwalay siya. Let's say, for example, sa IATF. I'm sure probably there is none, if minimal, consultation, di ba? And yet, sumusulong ang isang parte ng gobyerno, ang Vice President's Office, apart from the presidential office. How sad is that, Irene? I think the fact that we are very fragmented in a time of crisis is very, very sad and it speaks poorly of leadership. Kasi ngayon yung panahon na sana nagkakasama-sama para kung ano yung pagkukulang ng isa, matutugunan ng isa, ano yung strengths ng isa,
maha-highlight mo, and then you can really compliment. Pero parang instead of doing that, kanya-kanya talaga. I mean, I'm very thankful, and I think the Filipinos are very thankful you have a hardworking vice president who, without a budget, will continue to work, who is not invited in official meetings, but will continue to produce recommendations, will continue to study. I think we're fortunate that she's of that mindset. Kasi kung ibang tao pa ayaw nyo ako isama, di bahala kayo, problema niyo yan. Pero kasi ganun yung attitude. Pero yung kanya, she stepped up, which I think is very becoming, and we're very fortunate na ganun nga yung character niya. Kasi pinagkaloob din siya ng mandato na hindi naman niya dinideny, and she's not frustrating at least the will of the people who said, please lead us also. Diba? Kahit na ayaw sa'yo ng presidente, kung ano yung magagawa mo, please help us. Parang ganun. So I think the fact that she responds is a good thing, but I wish it weren't like this. Napaka-petty kasi, sir, na ang laki-laki ng krisis, napaka-petty, para tayong nasa kindergarten na nag-aaway sa playground, na ayaw magbate. Di ba? Nakakalungkot. Tayo tayong lahat eh. Alam mo, it will be a symbolic gesture for the president and the vice president, and I will really applaud them, and standing ovation kung papakita nila sa madla na sila ay nagtatrabaho, na magkasama, kahit na hiwalay ang kanilang tinatahak, pero at least may koneksyon at may simbolo ng pagkakaisa, even if only for that reason. Erin. Yes, sir. Kahit man lang sana may coordination, kasi halatang-halata naman na wala talagang coordination man lang. Kasi like, kunyari, ibang mga sinimulan na projects ni VP Leni nung simula nung pandemya, the president could have already adopted a lot of those at the start and magnified it or exponentially, cascaded it around the country. Pero parang hindi niya nakita, hindi in-acknowledge. So, with the very meager budget the vice president had, she tried to do what she could. Buti na lang yung private sector was very much trusting of her, so they helped her. Pero imagine if the president, at least allowed her in there, he could have taken those projects and then implemented them around the country, because a lot of those projects he started at the start in March and April were very, very good. Na ngayon, sinisimulan na rin unti-unti nung presidente. Pero imagine kung sana sinimulan na rin yun nung March, April, I'm sure we will be in a better position today than we are now. Alam mo, Irene, I mean, maybe some people will not really think much of this, but, she has a very pleasant personality eh. Di ba? Ibig sabihin, titignan mo pa lang sa TV, papakinggan mo, ang tatas magsalita, ang galing mag-Pilipino, at marunong rin mag-Ingles, at very orderly ang mga sinasabi, at hindi lang siya nagsasalita, nagmumungkahi pa. It's such a nice thing to see. No? And kung magko-complement dyan ang president at saka ang vice president, you could just imagine, Irene, if the vice president is the one explaining yung mga hindi natin maintindihan kay presidente. What a grand situation, What do you think? Yes, sir. Actually, yes, because kitang-kita mo because the vice president speaks with much clarity. Yun yung maganda sa kanya, very, very clear. Wala masyadong fanfare, diretso sa kung ano yung kailangan sabihin. That's why her speeches are very short but very meaty, direct to the point also. And then you have a very strong president who seems like he means business all the time. I mean, at least that's how he projects himself. If those two strengths were brought together, siguro by now, matagal na tayong on the path to recovery in terms of, the country. Hindi yung lagging behind our neighbors, wondering if Christmas is going to be Christmas. So it's such a pity that we cannot capitalize on the strengths of our leaders, because alam mo, hindi kasi pinayagan eh. They could really have been complementary with each other, no? They could supplement each other's inadequacy, and
basta't pinagdikit mo yan, finusion mo yan, yung kanilang kakayahan at alam mo ang presidente may charisma. That's why he's president. Yes. May charisma Very si charismatic, sir. Oo. President Duterte. He is very charismatic. Yes. And you have the charisma of the Vice President. My God, we will all be happy. Di ba? Yes, definitely. Yung mga naghahanap ng tough leader, you have that in the president. Those who want, ibang style, that's the vice president. That will capture practically the imagination of the country, and we can really reimagine a different scenario. But today, you're stuck trying to defend one side against each other. Yun yung one side against the other, which is, you're spending so much energy trying to defend kung kaninong side ka, when in fact, that energy could have been used to meld both worlds and we would run away with better results, I'm sure. Alam mo, Erin, no, I like what you said. No, leaders must capture the imagination of the citizenry. The citizens must see vision. Diba? Wow, ang galing nito. Susunod kami hanggat sa huli. Diba? And then you get the loyalty of the people, the sovereign people. And when you get that, and you unify the people, I think wala na, hindi na tayo nothing can prevent us from really pushing forward, diba? Definitely, sir. Kasi I really think that the main task of a leader is really to galvanize the public to support a particular vision and to rally behind, towards that vision, rather than to kill their spirit and just resign to the fate that, that lies tomorrow without any control in it. And I think that's what we need, a leadership that will help us reimagine tomorrow that's better for the country, where all of us have a stake in it. And sana, yun yung nangyari kapag yung dalawang yun ay nagsama and work together. But that will happen with a lot of humility. Now, this is, doon sa ating mga nanonood, no, they might find it very trivial. Na, bakit nauuna ang Vice President mag-take ng oath kesa sa Presidente? Because it's the very nature of their job. Na ang Presidente, sabi nga natin, spare tire. Di ba? Because he must be there ever ready. When she or he is called, she will perform. Di ba? And that's why, if in a split second, for example, may nangyari sa Presidente, nandoon na. There is already succession. And that is so symbolic. And you see, in that symbolism, no, the necessity for a tie-up, for inclusiveness. No, it's not a situation where dapat apart ka. And talking about succession, we have bills in the Senate. I think si Senator Lacson just filed a bill na dinadagdagan niya pa ang mga successor aside from the Vice President, the Senate President, the Speaker of the House. Kung hindi ako nagkakamali, the next in line will be the highest vote obtained by a senator or something like that. I just want to know your opinion, Erin. Do you think adding further possible successors is okay, it's good, it's proper? What do you think? I think there's nothing wrong with adding to the succession line, especially because the Constitution itself says, di po ba, na dun sa provisions on succession, whether it's failure to qualify or incapacity, the Constitution itself specifically says that Congress should provide for the laws to, in case none of the successors will qualify or there's incapacity of all. So it's actually in the Constitution for the Congress. Ang tanong nga is, bakit ngayon lang? Kasi dapat, kung 1987 pa yan, dapat immediately thereafter, nagawa na yung batas na yan eh. 'Di ba? Kasi yun naman yung directive sa Constitution that they should, in case none of them qualify or in case there's an incapacity of all,
Diba? Nandun yung directive sa Constitution. But again, the Constitution has a lot of those. Congress shall provide, pero hindi pa nagagawa. But then, I think it's okay. I mean, I know there was a big fuss about it. But I read it several times and I don't think the understanding na pinalitan mo yung Constitution is accurate. Kasi yung iba nag-react, sinasabing, ba't mo pinapalitan? Hindi, kasi yun yung laman ng bill. Kung basahin nyo yung bill, tama kayo din. Dinadagdagan nyo lang naman kung nawala lahat. Tapos kung basahin mo rin yung Constitution, sinasabi naman ng Constitution, kailangan talaga may batas kung wala nga talaga lahat. So, I don't think there's anything problematic with it. But will it make it better? I mean, is that what we need now? I don't think it's that urgent. Although maybe they're thinking if they all get sick, because I think it happened at the time when people were turning out COVID positive left and right. Maybe that's the scenario, not really the 24 scenario na sumabog at namatay lahat. But I'm thinking maybe in light of the pandemic where, you have a virus that's being passed on left and right, maybe that's the context. But I personally don't think there's anything fundamentally wrong with it. Contrary to the big fuss factor. I'm talking about the institutions of government, Erin, and you're referring to Congress now. Yung anday mga, as may be provided by law, the Constitution, you have the freedom of information, political dynasty, right to information, political dynasty. Here, yung succession, parang nandun yung ating Constitution. Pero those people who are charged of completing it, parang wala silang ginagawa. Are they oblivious? Are they just ignorant? Are they just lazy? Or are they protecting certain vested interest? What do you think? What is your take about that? Sir, umupo kayo sa thesis ko nung nag-defend ako for right to information more than a decade ago. Pinaglalaban na yan, and ilang beses na yan na sinasabing wala pa rin talaga yung implementing, wala pa rin yung laws. So, is it katamaran? I would say partly it is because the directive is very clear. Make the laws. Nothing can be more explicit than make the laws. The second thing is it vested interest? Definitely. For political dynasties, definitely it's vested interest. Because the composition of Congress is around 70 to 80% from political dynasties. So for political clans. And that's why they keep saying the entire political makeup of the country is made up of around 100 families only. So, for them to pass a law on political dynasties is definitely taking a bullet to the head, right? So, because you can see the makeup now, even party lists are owned by political clans. So, of course, they will not do something to their demise. Similar to, several other laws like agrarian reform, nagkakaproblema kasi they're all there, right? That's why it's very frustrating kasi klaro naman yung direktiba sa Constitution pero hindi sinunod. Kumbaga sa eskwelahan pa yan, sir, di ba? Hindi ka nag-submit ng requirement. Dapat tinanggal ka na dyan kasi overdue na yung requirement lagpas na sa deadline. Pero wala ayaw. Well, alam mo, then that leads us to Congress, Parang iniisip mo, at least yung House of Representatives, Parang, manhid ba kayo? Manhid ba kayo? Parang wala kayong, sorry to say, para kayong rubber stamp. Para kayong just rubber stamp, nakaupo lang dyan, inuutos-utusan, pero hindi nyo naiintindihan nyo ang role nyo as fiscalizer, as check to the president, as check to the judiciary. You're just there. Yan ang perception ng mga tao And yet, ganyan almost every election time. What is lacking here, Irene? Ako, sir, naniniwala ako na maraming magagaling na Pilipino na hindi nabibigyan ng pagkakataon na manilbihan.
mahirap manalo kapag ka ang kalaban mo puro political dynasties. Hawak lahat sa isang lugar. And elections here are very expensive. So I think the fact that we don't really have much choice. We keep saying it's a democracy, but we really don't have choices. In the last elections, there were several areas uncontested. Ibig sabihin, wala na lang lumalaban kasi matatalo naman yung buong angkan tumakbo Mula bukal hanggang mayor, pataas, governor, congressman, lahat nandun na Hawak na nila lahat. So ikaw lalaban ka, suicide siya. So there were several areas. And there was that study by AIM and I think ASOG also saying na paliit ng paliit yung space mo for democratic participation in the electoral process. Kasi nga, hawak na talaga ng mga tao. And ang very curious pa, sir, kung tignan mo yung redistricting in several provinces, may naganap na mga gerrymandering, pinag-iikot yung mga distrito para mabigyan yung mga anak, mga magkakapatid. It's very sad kasi ang daming magagaling na Pilipino. Pero paulit-ulit yung mga nakaupo na hindi naman ginagawa yung dapat gawin. So, bakit ganun? Hindi ko alam. Nalulungkot ako, naiinis ako, na-frustrate ako, sir. Kasi ang daming magaling. Sobrang madaming magaling. Better than them. Mapapakamot ka na lang Mapapakamot ka na lang, Irene, sapagkat kamukha ng sinasabi mo, napaka-clannish, no? Hindi lang clannish. Talagang, if you have political power, you have economic power. And when you have political and economic power, ang mga tao na nangangailangan, nagagravitate sa'yo. Kaya nauutusan mo, nawawalan tuloy yung diskresyon para pumili kung sino ang magaling sa bayan. Nagiging na rin sila, followers, ika nga. Diba? And yet, that is a reality in our society, and yet here you are people nag-advocacy ng federalism, hiwalay-hiwalay na tayo, may self-autonomy ang lahat, baka magkaroon tayo ng mga little kingdoms dyan. Di ba? What do you think? Totoo, sir. Tama kayo, hindi ko maano ma-take yun Ano yun? Tama kayo, sir. At saka, yung nakaka-alarma pa dyan, sir, yung study nung Asian Institute of Management under sila Professor Ron Gonzalez noon, sinasabi na kung saan mataas ang political dynasties, doon marami ang election-related violence, ERVs, at doon din mataas ang incidence of poverty. Na na rin yan nila Professor Monsod, nakita nila yung reality na kapag ka political clans yan, ang kawawa talaga yung ordinaryong mamamayan. Para ka talaga may mga naghahari-harian, literally, taking advantage of the position, protecting the self-interests of the family. Proven, if you look at peace and order, if you look at economy, proven by the figures that they saw. That's why it's very alarming and very sad. And if we move to federalism without controls on political clans, you will definitely have feudal wars or family wars going, and I think that's not the way to progress as a country. Hiwa-hiwalay na nga tayo by the makeup of our country because of our archipelagic makeup. Dadagdagan mo pa ng pagkakahiwa-hiwalay dahil sa mga family ties. So I think this is the time when we should come together as a country, whether it's symbolically, through the president and vice president coming together, whatever it is, not to go and fight for individual interests like family interests. Alam mo, Erin, it's really mind-boggling sa Pilipinas. No? It's really, really, really mind-boggling. As we said a while ago, political and economic power nagko-concentrate sa isang grupo ng mga tao, mga pamilya. And yet, kaya ang lalaban sa kanila napaka-argabyado. Alam mo sa US, basta't naging kandidato ka, official candidate ng the two main parties, Republican Political and Democrats. The Democrats. May subsidy ka na. May subsidy ka sa government. If you are an official candidate, sinasubsidize ka na ng government sa mga expenses mo, bibigyan ka ng pera sapagkat alam nila that the equality that might arise
And they are preventing that. Okay. Having said that, sa atin walang ganon. Talagang ang problema, ang wala, hindi mananalo. It's so hard. And think about this, Erin, think about this. O siyempre, ang nag-control ng economy, sila rin. Yung mag-i-invest, pupunta sa kanila. Hahanap ng kapital para hingi ng tulong para sa mga tao. So, yung mga may pera na, lalapit pa sa kanila. Eto pa. Basta't magdo-donate ka ngayon sa tuwing campaign period sa isang kandidato, wala kang donor stocks. It's just mind-boggling. No donor stocks at all. Pero kung magdo-donate ka sa anak mo, na mahal mo, may donor stocks, 6%. Pero kung doon sa politiko, during campaign period, mag-donate ka, walang tax. So parang lahat nag-gravitate talaga para i-maintain ang political dynasty. What do you think about that? Yes, sir. Tama kayo, sir. At kaya kasi at isa din to sa mga passions ko, itong paglaban dito sa mga political dynasties. Kasi nga, I'm a firm believer na we are 106 million Filipinos. Hindi ako naniniwala na sa dami-dami ng Pilipino, 100 pamilya lang ang may kakayanan, kabutihan, katalinuhan na mamuno. Problema, ang hirap pumasok. May mga kwento here and there na nananalo, laban sa dinastiya, kagaya ni Governor Kakabag-aw sa Dinagat, kaya nanalo siya. Ni Among Ed Panlilio sa Pampanga dati nanalo, pero hindi rin masustain. Mahirap Kaya si Governor Padaka sa Isabela natalo ng mga D. So, may mga ganyan, pero ang hirap makasustain. Ang isa pa, sir, nabanggit nyo rin yung political parties. Although, alam ko may mga nagsusubok na mga political parties dito, wala rin kasi tayong totoong political party culture sa Pilipinas. Kung hindi ikaw ang kandidato ng partido, pipili ka ng gagawa ka ng sarili mong partido. Kung hindi, lilipat-lipat ka. Di ka tulad sa US, bawal lumipat ng parties. May mga rules sila doon. Tapos kung tatakbo ka, kailangan galing ka sa loob ng partido. Yung hindi yung nanumpa ka today, bukas magpa-file ka ng candidacy, certificate of candidacy para sa partido. Hindi mo naman alam kung ano yung ideolohiya ng partidong sinalihan mo. Kaya makita rin natin sa boto nila sa Kongreso, hindi rin sila pare-pareho na dapat, if you belong to the same party, dapat alam kung ano yung direksyon at atahakin ng partido, ano yung boto niya, and then you can discipline your members. Pero dahil nga dito, political clans, yung political unit mo, susundan mo kung ano yung sinasabi ng pamilya mo. Hindi sinasabi ng partido mo, anyway, for election purposes lang siya. Kaya itong lahat ng to, when you put together, makikita mo talagang sobrang dysfunctional yung ating political system. Hindi pa siya gaano kahinog for new entrants, yung mga bagong gustong tumakbo, bagong gustong sumali, at nasasayangan ako doon kasi ang daming magagaling na mga hindi pumapasok, natatakot tumakbo. Alam mo Irene, ito ang isa pang pangit sa tingin ko sa at least sa lower house, sa House of Representatives. With all due respect sa ating mga congressman, madaming magagaling rin dyan. Pero sa tingin ko, ang perception ko, ang karamihan, hindi na nawala yung martial law mindset. Alam mo yon, basta't may matinding problema, emergency powers, emergency powers, emergency powers. Ganun kaagad Akala ko nalagpasan na natin yan Di ba? Akala ko mas creative tayo ngayon. Mas madami tayong nililikhang remedyo. Wala Emergency power dito, traffic, emergency power dyan, martial law, emergency power dyan. Hindi na natin hindi, tayo naiwan na natin yon. Pero yung ating mga congressman karamihan, parang hindi na nila naiwan yon. O gusto nila yon para sila pabuntot-buntot na lang at madaming perks. What do you think? That's a sad state of affairs. Ako, sir, babalik ko dun sa kaninang sinabi ninyo. Kunyari, mga batas na hindi napapasa dahil bato tamad,
o hindi na pag-iisipan. Sa tingin ko may parte na rin nun ng katamaran kasi sa tingin ko pagka nag-impose ka ng martial law at emergency powers, medyo gawaing tamad yun eh. Kasi hindi mo talaga, hindi mo na foresee, hindi mo na plano, hindi mo na punteriya yung ugat ng problema. So, kumbaga sa law school yan, digest lang yung binasa mo tapos nag-recite ka. Hindi mo binasa yung original nung kaso. Tapos hanggang doon ka na lang. Kaya kapag tinanong mo ano ba yung punot dulo nung kaso, hindi mo masasabi. Kaya emergency power na lang or martial law kasi hindi mo alam kung ano talaga yung issue. Bakit hindi mo alam? Kasi hindi mo naman pinaglaanan ng oras. Hindi mo pinaglaanan hindi ka nag-dedicate ng panahon, alamin ano ba talaga yung history niyan. Bakit paulit-ulit yung issue? Sa traffic, hindi naman yan, mag-emergency powers ka para mas mabilis kang makatayo ng tren or hindi yun ganun kasimple. Baka kailangan mong tignan, bakit sila nag-flock sa city? Bakit? Ang daming issues, pero bakit parang knee-jerk reaction? Ako, sa tingin ko, dahil din yun, tamad ka mag-isip. Kasi, mahirap isipin eh. Kung malaki yung problema at paulit-ulit, mas madaling mag-martial law or emergency power para may sagot ka kahit na bitin at kulang yung sagot. Doon ako kikiling eh. Kasi ang dami nga magaling sa house. At saka, sila mismo, sir, magsasabi, hindi naman nagtatrabaho, nag-work yung martial law and emergency powers lang. Yung mga mismong doon sa areas. So, kung pakinggan mo yon, tanungin mo bakit, matrabaho, oo, pero baka mapuntahan mo talaga yung sagot eh, at makita mo kung ano talaga yung ugat ng problema. Pero kung tamad ka, edi martial law at emergency powers talaga, maliban sa perks, may sagot ka. My God talaga, no? Well, okay, mapunta tayo sa Senado. Ako, with all due respect, parati kong pinapremise yung salita ko ngayon. Kasi, honestly talaga, I'm so nervous about the Senate because parang ang feeling ko hindi sila cerebral lahat eh. You know, the Senate is cerebral. Dapat medyo matalino ka dyan. Marunong ka makapagdebate dyan. Marunong ka mag-clarify ng mga iyong mga minumungkahi. Hindi mo sinusukuan. Nag-ano ka because that will be part of the legislative intent na dapat basahin ng mga tao ng Supreme Court, 'di ba? And then you see people there inside na ito talaga anong ginawa niyan, 'di ba? Anong ginawa niya? May ginawa na ba yan? Iyon ngayon eh, hindi ka mukha nung araw. And even if i-consider natin si Ferdinand Marcos naging senator pero naging diktador, at least alam natin na, okay, nag-iisip, may ginagawa. You have Tolentino, you have Claro M. Recto, you have Jerry Rojas, you have the Laurels. I mean, they think. And you respect them for that. Pero ito, mabibilang mo eh. Anong ginagawa niya? Anong ginagawa nito? May sinulong na ba yan? Meron na bang advocacy yan? Bakit nandoon siya sa executive? Ang gulo nito Di ba? What do you think? What do you think, Erin? Tama kayo, sir. At saka, sir, di ba ilang beses na rin kayong naimbitahan maging resource person. Like Yes. ako, I've already shared my thoughts there on some topics. Paghahandaan natin yun, sir. As in, ilang beses ka mag-aaral, maghahanda ka rin eh. Kasi ginagalang mo yung institusyon, ginagalang mo yung mga taong nandun. Tapos tinitignan ko yung mga staff nila, ang daming magagaling at matitinik, lalo na yung mga matagal na sa Senado at Kongreso. So, sa tingin ko, kailangan sabayan mo. Pero bigla kang bibigyan ng tanong, pag minsan ng isang senador o isang kongresista na principal na magtatanong ka, ha? Saan ang galing yung tanong na yun? Kasi parang hindi ito yung level of discussion sana. You would have wanted something more meaningful. Kasi nga, it forms part of, as you said, what the Supreme Court will refer to. What legal scholars will look at in terms of the intent. And not only that, how history
will judge you then. Kasi, Yes. di ba, ang sarap na tingnan yung mga dating mga speeches at mga debate, kahit na you don't believe in the speakers or, you know, the senators or ang sarap pa rin basahin kasi alam mong ang matitinik yung mga sinasabi nila. Mapapaisip ka talaga na baka naman may punto yung kabilang side. Pero ngayon, hindi kasi ganun ka laman yung ibang naririnig natin. May ibang magagaling at talagang pinaglalaanan ng oras at panahon. Pero may Yes. iba, parang sa tingin ko sayang kasi ang dami namang pwedeng iba na lang sana yung umupo para naman hindi masayang yung That is correct. yung upuan mo, yung seat mo kasi insulto yun, sir. I think it's an insult to the office. It's an insult to the history. It's an insult to the public. So I really think if you join government, dapat ang taas ng standards mo sa sarili mo. That's where it starts for me. And I'm amazed. Yung mga nabobotong iba dyan, sinasabi nila, ganito akong binoto ng tao Di ganito nila ako nadatnan Binoto nila ako dahil they see what I am. Iyon ang binoto nila sa akin. Nawawala yung pananagutan. Wala yung responsibilidad na maging magaling para sa ating bayan. Marahil magaling na sila. Magaling na sila. Pero kasi kung nasa Senado ka at napakaselang ng iyong trabaho, dapat galingan mo pa. 'Di ba? Dapat galingan mo pa talaga. Hindi ka dapat mediocre doon. 'Di ba? Pero Yes, sir. it's such a bad thing. It's a bad situation. Pero well, sabi nga ni Bernas, hope springs eternal. Okay, anyway, let's still hope. Mabalik tayo kay VP, here you are, a lady vice president, wanting to work with the government, not being given an official job from the president, halimbawa, and yet siya mismo ang humahanap ng kanyang trabaho para maitulong sa mga mamamayan. Hindi siya yung binibigyan ng, okay, housing folder ka, foreign affairs folder ka. Di ba nakikita natin yung mga previous vice presidents natin. Pero ito wala And yet, ang capability niya to look for things she can do substantially for the country is just remarkable. Just remarkable. Yes. Di ba? Di Yes, ba, sir. Erin? Saka, ang dami ko pong kilala kasi doon nagtatrabaho din. At alam ko grabe silang magpuyat at nag-iisip kung ano yung pwede pa nilang magawa. Kasi nga, una, yun din naman yung isang kagandahan ng hindi ka kinahon. Kasi ang dami mong pwedeng subukan. Pero, at least nandun yung initiative. Grabe yung initiative nila to try to find spaces where they can make from the smallest of differences, whether it is providing transportation, putting donors in hospitals together. Ang dami nilang sinusubukan gawin na sana talaga they had an avenue inside the main halls of government kasi ang dami talaga sanang nagawa. Nabibitin ako pero at least nagtatry sila kahit papano, pero nakakainis din, hindi naman ina-acknowledge ng kabila na sana they learn, di ba, imagine kung yung magagandang idea sana nakopya na lang at nagaya or in-embrace as a national policy, ang dami sigurong dami sanang naayos din. Pero ang interesting sa VP, kung ano-anong pwede niya talagang pasukin, 'di ba? Hindi nga isang portfolio lang naman ang inabot Nung una nga, nung tumutulong si VP sinabi pa may nagsabi pa huwag ka nang makialam. How could you say that? How could you say that to a vice president? At even if she were not a vice president, kung gustong tumulong, bakit mo pipigilin? 'Di ba? Precisely. It's such Especially, ang hirap Yes, sir. At saka lalo na ngayon na dapat all hands on deck, 'di ba? Kasi nga may crisis ka So you're asking for the best of everyone. That includes the people you don't like. I mean, your political opponent even. Kasi we're losing time, we're losing lives, and this is not a battle we can afford to lose. So dapat
dapat i-welcome daw nila, hindi nila titirahin eh. Sabi nga nila, Erin, opportunity lost is lost forever. Diba? This is one grand opportunity to show inclusiveness, to show cooperation, to show that you will forget about politics, diba? And the opportunity is just being lost, actually. I think so. Yes, sir. Tsaka, I mean, you and I, sir, we both know, and I'm sure everybody listening, marami na tayong personally kilalang mga kaibigan and some relatives who passed away because of COVID-19. Yes. And I keep thinking every day how many of those could have been saved if government were a bit more well-oiled in being run. If our leaders worked together, I'm sure there were lives that could have been saved. Kasi nagkakagulo masyadong overwhelmed yung system. Hindi pa kayo nag-uusap, hindi pa kayo you're not cooperating with each other. Yes. So I'm sure there were lives that were unnecessarily lost because of this mess. And that's the part I cannot really forgive. Kasi kilala natin madami tayong kilala personally na mga nawala dahil sa nangyari. And I'm sure the politicking did not help. I'm sure that we could be better, so much better without that. Even the jobs that were lost, people who are now in hardship because we're not working together, and it's unnecessary at this point in time. And you know, no, yung sinabi mo, Erin, no, the system is just overwhelmed. No. We need all the hands we could have. No, it's just overwhelming. People are inside their houses. Saan ka naman nakakita ng history ng Philippines na that is the norm, that is the default mode. Stay at home. Against this invisible enemy that is so deadly. Diba? Talagang we really have to do something about being inclusive. Inclusive ngayong araw, mga sitwasyon na to. Yes, sir. At saka, yung dinadasal ko talaga, hindi ba dapat kapag kapanahon ng krisis, dapat ang nangingibabaw dyan yung better side of ourselves. The better us. Dapat hindi dyan hindi dapat lumilitaw dyan yung more evil side natin Dapat nag-take ng step back yan Pero bakit pag minsan nakikita natin yung mas selfish side, yung mas evil side, yung lumalabas, the lesser sides, diba? So, I think that's the one that's very sad. Kasi, marami namang magagaling. Sana talaga ang mangibabaw yung kagalingan, hindi yung mapansariling interest ng mga tao, whether it's political, economic, or by families, or whatever. Alam mo, meron akong isang article na ginawa na sabi ko nga parang wrong timing itong mga sitwasyon natin ngayon na we perhaps needed a stronger leadership, for example, a more may foresight, diba, more inclusive. I don't know, maybe this is the destiny of the Philippines, but I don't know, baka naman we will be surprised, may mangyayaring maganda in the future. Pero so far kasi, hindi natin nakikita yung mga milestones Although, of course, sinasabi nila, nagpa-flatten na, and that's a good thing. We clap, we applaud. So, where do we go from there, no? Where do we go from there? Yan ang sitwasyon natin ngayon. So, going back to the Vice President, so what's in it for her now? Do you think... personally, may ambition ba siya maging presidente or kasi parang this is the period of trying to get yourself known and prepare for the next elections. What do you think? I think any vice president should always be readying himself or herself to be president. Kasi nga, gaya ng sabi niyo, sir, parang spare tire waiting naman. So I think whether it's for the next elections or at any time
should she be called to become president, I think that's what she should be doing anyway. She should be readying herself. And I wouldn't, and I'm sure she is. Because the vice president is, she does her homework eh. She's very masinop sa trabaho. So I'm sure she's doing what she can to prepare. Not that she's hoping it happens today, diba? Because again, we don't want too many upsets, right? But I'm sure she's readying herself, and I have complete faith that she'll be able to step up to the plate, diba? If that happens. Should she run for the presidency? Well, why not, diba? I mean, I think we deserve somebody who can help us reimagine a better future and help us remain hopeful. And I think that's what she does very well, with clear plans. Alam mo, Irene, no, you said it well, no? That's precisely the nature of her job, to prepare for that presidency, because any eventuality can just come out, no? Kaya doon sa mga taong nagsasabi na, kaya lang lumalabas yan sa TV ngayon yan, tatakbo na siya sa susunod na presidential election, naghahanda na yan, nagpe-prepare na yan. But actually, the nature of her job is really preparation. Preparation for that crucial moment when it will come. But I'm sure it will not come. Hindi naman siguro pupunta. Magkakaroon tayo ng election and let's see what. Sana, sir. Diba? Sana diba? po. Kasi ngayon marami ring nag-usap-usapan na nagsasabing baka doon papunta sa no elections dahil nga ang daming uncertainties, di po ba? So, sana naman magka-election. Pero tama kayo, sir, because I think the vice president, whoever it is, no, the moment he or she declares that he or she is running for vice president, is not preparing for the vice presidency. Is in fact preparing for a presidency, because wala naman talagang trabaho ang vice president to begin with, aside from being a spare tire or whatever portfolio the president gives you. So what you should really be preparing for is the presidency. So the moment you file, you're actually filing for a president in waiting. Parang ganun yung legal effect naman nun. So you shouldn't, hindi pwedeng, hindi ako handa. Kung may nangyari man, hindi ka pwedeng magsabi, kailangan pa ako ma-brief. Hindi ko alam anong pamamalakad dyan. Kasi wala siyang honeymoon period allowed if something happens to the president. So, I think any vice president should be ready on a moment's notice to be president. And the preparation begins when the candidacy is declared for vice president. Wow, all right, okay. Maraming salamat ulit sa iyo, Irene, sa pag-uunlak mo sa amin sa gabing ito to be interviewed. Kaya any last word for tonight? Any insights that you could share further to our viewers? Maraming salamat ulit din, and I think as we mentioned earlier, di po ba, ang daming I guess pangamba at takot ngayon, pero sa tingin ko ang trabaho talaga natin is to remain hopeful, to remain vigilant, to remain believers and capable of reimagining a better tomorrow and a better future for the country. I think that's the best thing we can give to our children, to the future generations of Filipinos, and to help whoever our leaders are to do what we can to help bring out the best in fellow Filipinos. So that's it. Thank you very much, Dean, and thank you very much for having me again tonight. Bien dicho, well said. Thank you very much, Irene. Sa ulit. Bye. Thank you. Maraming salamat. Yan po si Professor Irene Aguila, Civil Society Advocate, FEU Professor of Law, at a very perceptive political analyst. Ano po ha? And ang sarap pakinig sa kanya, to share her opinion to all of us, and ako I get good insights from what she's saying, and it's so nice, no? And all of this po is for the good of the country, no? And I hope except the Malacanang or other people are also watching us, and
probably taking constructively what we have been talking here and what we've been discussing in this show, no? Kasi it's for all of us. It's for all of us to really this is how democracy works. This is how the values of democracy is deepened, no? When you realize that okay, people have different opinions, but yeah, I want to listen. I want to listen to those opinions and probably synthesize or blend it with mine, not necessarily shun it off immediately, right? And so, there you are. At maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayon. Tingnan naman po natin ang mga opinion ninyo dito sa ating mga tinatalakay ngayon. Meron na ba tayong mga opinion? Let me see. Okay. Ito. Okay, wow. Papalitan ko lang po ang aking salamin kasi po I have to wear my reading glass. Okay, mga kaibigan, here you are. Andain na naman. Madami pong ano sa atin. Irene Aguila, galing mo mag-explain. Talaga pong magaling yan. From Rolando Nakpil. Political dynasty, nag-comment si Rodel Escandor Stiller. Nakakalungkot sitwasyon ng bansa natin, puro kamag-anak ang politiko. Dodi Belamala, political dynasty daw, meron sa Davao. Anday rin nagsasabi sa ibang parte ng Pilipinas, meron mga political dynasty. I love your topic, Dean Santa Maria. I can relate much to it. The political dynasty oligarchy is a major factor why this country cannot progress, according to Mario Mendoza. I agree. Yes, of course. Best example of political dynasty is somewhere there in the south. Sabi niya, sa Cavite daw, meron. Aurea Linda de Vera. Tama kayo. Malinaw ang batas pero hindi sinusunod sa mga opisyal ng gobyerno, partikular sa Republic Act 6657, Comprehensive Agrarian Reform Law, hindi sinunod at ipinatupad. Ang anti-political dynasty hindi sinusunod sa mga opisyal ng gobyerno. Marami pang mga batas na hindi sinusunod. Francisco Kang Mawong. Tama po kayo dyan. As a matter of fact, ang Pilipinas ata ang isang bansa na sukdulan ng dami ng batas. Halos lahat na ata ng punot dulo, sulok ng ating buhay may kaakibat na batas. Hindi naman po kailangan ganon. Political dynasty is exactly the rubber stamp. Tama po kayo, Attorney Melan, Attorney Irene, sa aming bayan, dekada sila nakaupo, husband, well, sabi nila, parang conjugal dynasty sa Alejandro Bandol Jr. Matagal pa po kaya ang political dynasty? Source di Fat Ico Barkila Christian. Well, the Constitution already made the first move. Our constitutional framers made the first move. And now it depends upon our Congress. And I think they have to do it. Kaya po, matatanggal po iyan kung ang e-elect ninyo sa susunod na halalan ay ang mga mataong may advokasya ng ganyan po. Natanggalin ang political dynasty. Yan po. That is the key. Kaya nga po, ang isang tatanong nyo sa mga magkakandidato in the next election, may political dynasty ka ba? O kung wala, may sang-ayon ka ba sa political dynasty? Total o qualified? Kina-qualify mo pa ba? O talagang outright wala? Yan po ang mga katanungan. Ganda. Kaya po dapat, ang mga Pilipino ay dapat mag-isip kanyan pa ang dapat manatili sa gobyerno. Ako, no way, sabi niya. Hilario Larry Kalinaw. Okay, at kung haba-haba po ng mga sinasabi dito, pandemya ngayon at ang mga pinakaproblema ng bansa ay ang masolusyonan ng mga ito. Pagkontrol ng dami ng nagkaka-COVID, milyong mga Pilipino na wala ng trabaho, ayudang nawawala, tapos ang solusyon ng gobyerno ay ang mga ito, pagpasa ng terror law. Yun nga po, no, yung
yung ang dami pong nagsasabi, there is no sense of priority, no? Parang we exactly know what the priority ought to be, and yet we have the terror law. We have the recommendation to monitor Netflix. Oh my God. Tapos may nagre-recommend pa na i-monitor yung social media messages or whatever, yung mga posting. At tapos may nagmumungkahi pa na kung ano-ano pa na parang ang layo-layo sa main problem ng Pilipinas. No po? Ayan po si Magnolia Salcedo Zoleta. Maraming salamat po. All over in the Philippines and political dynasty. Good evening, Attorney Dean Mel Santa Maria. Ryu Jin. Good evening, Dean Mel. At si Ani Toledana Diones. Si Mac Alidio Belenzo. Si Alejandro V. Bandol. Sis Bagtas. Angie Cruz, Myra De Leon, emergency power, gusto nila yun kasi ang ganid sa power. Yun naman po ang kanyang comment. At si Anthony Manila, La Morena, example sa mga batas na binabanggit mo, Madam, bakit tamad? Madami po dapat hindi na kinakailangan na batas. Ano po? At alam niyo po ang trabaho po ng isang legislature ay hindi lang gumawa ng batas. Suriin po ang ilang mga batas na wala ng katuturan. Di ba po? O kamukha po ngayon, alam niyo sa bar examination, hindi po kasamang negotiable instrument law sapagkat po napakatanda na ng batas na yan, dapat na talagang i-amyendahan yan, i-repeal na po iyan doon sa ating mga kababayan. Halimbawa po yung ating vagrancy law. Manahin nyo naman po sa vagrancy law natin, sinasabi, sino ang mga nagiging prostitute? Sino daw? Mga babae lamang. Di ba alam naman po natin na mga lalaki pwede rin maging prostitute? At saka tingnan nyo lang po sa Webster Dictionary, nakalagay po ang prostitute, babae at lalaki na. Bakit sa ating batas, ganun pa ang ginawa, babae lamang? Di ba po discriminatory yan? Walang kakwenta-kwentang batas? Dapat iyan po ang tuunan ng ating mga legislature. Suriin nyo ang mga batas, huwag po kayong paupo-upo dyan. Yung mga hindi na kailangan, tanggalin na po. At yung kailangan baguhin po. Di ba po? Ayan. Di ba po? Kamukha po nung yung anti-terrorism law, ilang days lang po sa House of Representatives tinalakayan. Ang daing mga tanong, di ba po, 1 o 2 linggo lang? Ayan po. I love this discussion. Thank you po. Landerson Windham. Maraming salamat, Landerson. Thank you very much for your comment. Lahat ng pumasok sa Senado noong 2019 ay hindi deserving sa kanilang posisyon nila sa Senado. Very straightforward comment from Magnolia Salcedo Zoleta. Karamihan naman dyan abogado kasi ang iba kasi ni hindi na nagbabasa at mahirap mag-analisa. So, ayun, sabi ni Berkilia Christian, yon. Dapat abogado ang nasa Senado. Alam niyo po, not necessarily abogado. Dapat lang masipag. Masipag at nag-aaral. Ano po? Kasi naman po, sila well-oiled naman sila. Kung ang staff nila magagaling, makikerry na po sila. At kung mausisa lang sila, matanong, curious, etc., hindi po kailangan ng abogado. Kailangan lang isang persevering person na talagang merong hindi lang kakayahan, kundi ang kanyang predilection ay aralin mabuti ang nasa kanyang harapan. Ano po, ha? Ayun. Okay. Hindi po yung mga taong magsasabing, ay, sa pandemic pala, sa bahay sila, so mas maganda yung ganun. Di ba? Parang may nagsabing ganun, hindi ko na po dapat abogado, okay, alright. Okay, si Ampi Imperial, may comment siya, dapat daw abogado mga sa Senado. Well, that's a good opinion, pero alam niyo po, not necessarily. Okay, okay, let's see. Okay, dahil niyo pa pong nagko-comment sa atin, mga kapatid,
At sorry po kung hindi ko nababasa lahat, no po. Ah, okay. Sabi naman po ni Ronald Kim, ang political dynasty sa Pilipinas ay very common. In my opinion, okay lang yan, sir. Basta nakakatulong po sa kanyang mga nakasasakupan o constituent. Yan po ang mga opinion nila. Okay naman, may gandang, siguro may punto rin kayo. Pero ayan, sige, tingnan natin. Ang sabi lang nga po ni Attorney Professor Irene Guevara, which I really agree with, no? Nawawalan po kasi ng mga oportunidad ang mga taong mas magaling pa. Yung taong mas magaling. Kasi po para ang sinasabi natin, kung parating sila na lang ang naboboto, wala nang ibang magaling. Ang Pilipino po, aminin na natin, napakagaling po ng mga Pilipino. Okay po, para totoong pagbabago, wag boboto sa mga inutil at gago. Tama na po yun. Very straightforward. Sino ba Roosevelt? Very straightforward po ang kanyang opinion. Well, actually you said it. Hindi kailangan dito ang matalino, hindi bugok at ayaw sa madaldal. Okay po. Hindi kailangan, alam niyo po, well, sa Senado po, kahit saan po, dapat mapag-isip kayo. Ang ibig sabihin po ng matalino, hindi naman po genius. Ano po? Matalino para sa akin, isang taong mapagpunyagi, talaga pong sinisikap intindihin ang dapat gagawin, sinisikap pag-aralan ang bawat letra ng mga batas, kung siya po ay naging senador o naging congressman. Tandaan niyo po, binabayaran niyo po ang mga congressman at senador para po gumawa ng batas. At ang batas po ay base sa eksperyensya. Kaya dapat po malaman rin nila ang kalaliman ng mga eksperyensyang ito para po makapagbalangkas ng batas. Dapat po may kakayahan. Ang talino po, hindi naman po genius, super genius, kamukha ni Albert Einstein, hindi po ganon. Kamukha ni Jose Rizal, hindi po ganon. Basta't po mapagpunyagi lang. Magaling. Talaga po merong pagkukusang mag-aral, magtiyaga, intindihin. Di ba po? Yan po ang kailangan natin. Di ba po? Kaya madami pong senador na napakagaling na hindi naman abogado. Si Amang Rodriguez. Di ba po? Hindi naman po abogado yan. Di ba po? Sino pa? Ang dami po dyan. Di ba po? Alright. Okay. I salute you, Attorney Mel. Sayang hindi ko alam ang pangalan mo kasi parang nasa Russian letters ito. Okay? BP Leni is amazing. Bele Reyes. In all aspect po, she's amazing. Because she's the Vice President, number one. And number two, she is left out from the government. Literally. Literally. And yet, she's striving very hard to do good. Well, I admire her for that. Kung sabihin nyo, para ako kay BP Leni, para ako ganyan, well, you cannot deny what she's doing. Di ba po? She is being rendered powerless and she is trying her best because of her position to do what is good for people. And that's enough. That's enough po. Di ba po? There you are. Okay. Maraming tanga ngayon sa history ng Senate. Nakakahiya. Yun ang sabi niya. Well, oo nga, ma'am. Oo naman si ma'am magsalita. O yan. Okay. Well, we have to express our opinion. Wag po natin pipigilin. Ano po ha? You attack, kung mag-a-atake po kayo ng isang opinion, attack the opinion. Give your reasons. Give your empirical, legal, and factual basis for the opinion you have. Do not ever, ito po hindi ko ginagawa to, kahit ng katunggali kong abogado, never have I attacked the very person of a lawyer. I attack the advocacy, I attack the contention, kasi po yan ang aming ginagawa. We deal with what? Point by point. It's not the person, it's the point of the person. Di ba po? Di ba po? Kasi, lalo na kami pong mga abogado, may culture po kami eh. Kahit na po nagkakatunggali kami sa korte, sa loob, paglabas po namin, we talk to each other. Kasi po, ang inaatake namin, hindi po yung pagkatao, kundi po, yung punto niya, yung argumento niya. Kaya you give counter arguments. Di ba po?
Yan po ang maganda. If you do that, you elevate the level of the discussion. Di ba po? Kaya doon po kung minababasa po kayo, natin nagtotroll lang, nagsasabi ng kung ano-ano, wag nyo na pong pansinin. They don't, it's a waste of time. Huwag nyo lang pansinin. Ako po, I've already learned that. No? Hindi ko na po pinapansin. Okay, alright. Okay, tinitingnan ko po, lumalalim po ako dito, tinitingnan ko po kung sino-sino pa ang okay, alright. Okay. There you are po. No to political dynasties, nagiging business nila ang politika para yumaman. There you are. Well, anyway po, maraming salamat po sa lahat po ng sumulat sa atin at patuloy po tayo sa ating advokasya na ipalaganap ang mga impormasyon at po magkaroon ng malayang pagtatalakayan sa mga isyong bumabalot sa ating lipunan ngayon pong mga araw ng pandemya at po kasi po iyan po ang values ng ating konstitusyon, ng ating Bill of Rights, ika nga, no? At salamat rin po sa inyong pakikipagbahagi ng inyong mga kuro-kuro. It's very insightful po. Even yung mga short yung mga short sentences nyo, yung mga short remarks nyo, it tells a lot. You do not attack the person. You attack the message by your crisp, short statement. Halimbawa po, yung sasabihin nyo, dapat hindi kayo boboto ng mga senador na palpak. That's a message. Di ba po? There you are, mga kapatid. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi. At next time po, pipili po ako ng mga issue na kamukha may nag-ano sa akin eh. May nagmungkahi kahapon kung pwede daw talakayin ko yung national ID system, the cons and the pros. Pero may sasabihin lang po ako sa inyo, yung national ID system po, meron na pong desisyon ng Korte Suprema nung araw po, na yun po talaga, lalong-lalo sa computerized system natin ngayon, na madaling ma-hack, it's not the time. Pero, well, anyway, let's see what we can say about that. Susubukan ko po nga halukayin yung sinulat ko noon tungkol sa national ID system. Sige po. Okay, mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong gabi. Manalangin na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at tinulungan nyo kaming i-traverse itong episode na ito at salamat po sa mga taong nanood at nakinig at nakibahagi at sumulat. Sana po gawin nyo silang panatag. Sanggain nyo po ang COVID-19 para sa kanila at huwag nyo po silang ilagay sa isang sitwasyon na di kaaya-aya. Sila po ay tulungan nyo. Kami po ay huwag nyo i-abandona. At alam naman po namin hindi at aming ang kine-claim na darating rin ang panahon na inyong wawasakin itong COVID-19. Pinagdadasal po namin lahat ng aming nasa gobyerno, from the President to the civil servants, para nga po sila ay maging enlightened at saka nga po para mangasiwa sila ng husto at tama ng aming inang bayang Pilipinas. Lahat po ng ito ay aming iniaalay sa inyo sapagkat kayo po ay tapat at wagas ang inyong pagmamahal. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Hanggang bukas po muli, alas 8 po. Huwag niyo kakalimutan at huwag niyo rin pong kalimutan sana na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Attorney Mel Santa Maria. Palakin po natin ang ating komunidad. Pati na rin po sa Facebook page ko, sa Facebook, Dean Mel Santa Maria Facebook fan page official. Mag-like naman po doon. At ito na nga po, nakikita nyo, medyo ini-improve na po natin ang ating programa, kahit na po aesthetically, kahit na po sa inyong tingin, para po maging kaaya-aya rin sa inyo. At maraming salamat po sa pakikibahagi nyo ngayong gabi. At tatandaan nyo po, ang kritiko ay nagmamahal rin sa ating inang bayan. Magandang gabi po. Salamat.